Ngayong araw, bigyan natin ng pugay ang isang alamat ng komedya, isang taong kayang magpatawa gamit lang ang kanyang mukha, boses, at kakaibang timpla ng kalokohan. Siya ang taong may pusong masayahin kahit sa likod nito ay may mga hinanakit at sakripisyo. Walang iba kundi si Babalo, ang haligi ng tawanan ng mga Pinoy. Yow! Kamusta mga pamangkin? Ako si Tito Daldal, ang titong madaldal, kung saan binubuksan natin ang kwento ng buhay ng mga taong iniidolo natin. Dito, hindi lang natin pinag-uusapan ang tagumpay, kundi pati ang mga pagsubok, pagkakamali, at kung paano nila nalampasan ang lahat para marating ang tuktok. Kaya kung hilig mong makinig sa mga kwento ng inspirasyon, mula artista, atleta, henyo, hanggang sa mga kontrobersyal na personalidad, make sure to like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated. Isinilang si Publito Sarmiento Jr. noong March 29, 1942. Tubong Santa Cruz, Manila si Babalo. Sa murang edad, ramdam na agad niya ang hirap ng buhay. Hindi siya galing sa marangyang pamilya. At tulad ng maraming kwento ng mga taong galing sa hirap, naging sandigan niya ang katuwaan at kabiruan para kahit papano, maging magaan ang mabigat na mundo. Habang lumalaki, nahasa ang kanyang kakayahan sa pagpapatawa. Sa eskwela, sa kanto, sa inuman, si Babalo ang palaging clown ng grupo. Pero kahit pamasayahin siya, hindi niya agad naisip na pwede pala siyang mag-artista. Alam niyo ba, mga pamangkin, na si Dolphy mismo ang dahilan kung bakit naging Babalo si Babalo. Kwento ng hari ng komedya, habang nagtatanghal sila noon, napansin niya ang kakaibang hugis ng mukha ni Babalo, malaki ang noo, may komikong aura, at may timing sa biro. Doon niya ito binansagan bilang Babalo, hango raw sa dating American comedian na si Chico Buarque de Jalanda Babalo. Mula sa pagiging sidekick, unti-unti nang napansin si Babalo. Nag-guest siya sa mga show ni Dolphy, tulad ng John and Marcia, at nagkaroon ng sariling fanbase. At hindi lang yun, kahit may malaking pressure sa pagiging kasama ni Dolphy, hindi nagpahuli si Babalo. Lumutang ang galing niya sa pagpapatawa gamit ang simpleng reaksyon, galaw, at delivery. Dekada 80 at 90, ito na ang tinatawag nating golden era ni Babalo. Mula sa mga sitcoms na tulad ng Home Along the Riles hanggang sa mga pelikula gaya ng Aman Called Tulong Des, Bonjing, Oha. Ako pa, at ang cute ng ina mo, si Babalo ay laging nasa eksena. Kahit sinong komedyante ang e-partner mo sa kanya, sina Redford White, Panchito, Rene Recuestas, Jimmy Santos, boom, siguradong tawanan ang resulta. Pero may sariling timpla si Babalo. Hindi siya basta sidekick lang. Kaya niyang magdala ng buong eksena sa simpleng pagtaas lang ng kilay at ngiti. At sa likod ng kanyang pagiging komiko, makikita rin sa kanya ang dedikasyon at disiplina sa trabaho, laging maaga sa set, laging handang tumulong sa mga baguhan, at laging professional. Kung umabot ka na dito, maaari mo bang suportahan si Tito Daldal? Mag-subscribe ka na at sigurado marami pa tayong kwento na pag-uusapan. Ngayon pa lang pamangkin, nagpapasalamat na ako sa iyo. At pero syempre mga pamangkin, hindi puro tawa ang buhay ni Babalo. Sa likod ng kamera, isa siyang mapagmahal na asawa at ama. May sarili siyang pamilya na tahimik niyang inalagaan habang abala siya sa industriya. At kahit pa nga minsan ay pinagtatawanan siya dahil sa kanyang pisikal na hitsura, tinanggap niya ito bilang parte ng kanyang trabaho. Pero gaya ng maraming artista, dumaan rin siya sa mga pagsubok. Nagkasakit siya ng liver cancer at unti-unting hamina ang kanyang katawan. Sa kabila nito, pilit niyang tinatapos ang mga commitments niya. Hindi siya agad bumitaw, dahil sa puso niya, gusto pa niyang pasayahin ang mga tao hanggang sa huling sandali. Noong ika-27 ng Agosto taong 1978, pumanaw si Babalo sa edad na 56. Isang malungkot na araw para sa buong industriya. Lumuha ang maraming kasamahan niya sa showbiz, lalong-lalo na si Dolphy na itinuring na parang anak si Babalo. Pero hindi natapos doon ang kwento niya. Hanggang ngayon, patuloy pa ring pinapanood sa YouTube, sa TV reruns, at sa mga pelikula ang mga kalokohan niya. Maging ang mga batang hindi na siya inabutan sa TV ay natatawa pa rin sa kanya dahil ganun siya ka-epektibo. Walang filter, walang arte, pero tunay ang tawa. Mga pamangkin, sa mundong puno ng stress at problema, napakahalaga ng mga katulad ni Babalo. Mga taong handang isantabi ang sariling sakit para lang makapaghatid ng tuwa sa iba. Mga artistang hindi naghanap ng spotlight pero dahil sa kanilang tunay na talento, sila mismo ang naging ilaw ng entablado. Kaya kung may pinagdadaanan ka ngayon, balikan mo lang ang mga eksena ni Babalo, baka hindi man niya masolusyonan ang problema mo, mapangiti ka man lang niya. Kung nagustuhan nyo ang kwento natin pwede bang i-like at subscribe na mga pamangkin? At kung sino pa ang gusto niyong talakayin natin next, ay comment nyo lang sa baba. Baka ikaw na ang mabanggit sa susunod nating Tito Daldal shoutout. Ako si Tito Daldal, nagsasabing, kahit ang mga payaso ay may pusong marunong masaktan, pero patuloy pa rin sa pagpapatawa. Daldal pa more, saludo ako sa iyo Babalo, madami talaga ang nakakamiss sa iyo.